misteryosang halalan ay pumalo na sa 159 na katao ang lumabag sa nationwide liquor ban na aktibong ipinapatupad ngayon sa bansa. Ipinagbabawal mula nitong Linggo hanggang Lunes ang pagkonsumo o pag-inom ng alak o anumang nakakalasing na inumin upang maiwasan ang bangayan o anumang insidente na makakagambala sa pagsasagawa ng halalan. Pinakamaraming pasaway ay mula sa Eastern Visayas na nakapagtala ng 63 violators. Sinundan naman ito ng Negros Island at Mimaropa Region na parehong nakapagtala ng 32 violators habang nasa 19 naman ang nahuli sa Metro Manila. Nagpaalala ang mga otoridad sa mga tindahan na huwag na munang magbenta ng anumang nakakalasing na inumin hanggang matapos ang botohan. Nagbigay serbisyo ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa pamamagitan ng pag-aalok ng free vital signs sa mga botante. Para kay Alvin Angelino, malaking tulong ang isinagawang libreng medical services ng grupo para maiwasan ang biglaang pagkahilo, pagkahimatay at iba pa, bunsod ng init at pagdagsa ng mga tao. Bukod dito, katuwang din ang PPCRV para mapahupa ang mahabang pila ng mga botante sa pamamagitan ng pagtulong sa paghahanap ng kani-kanilang mga presinto. Kasabay ng pag-uumpisa ng botohan sa mga senior citizen, PWD at buntis alas 5 ng umaga ay ang pagbubukas din ng Department of Health o DOH kasama ang Local Government Unit o LGU Health Department ng Emergency Health Desk sa mga voting center. Kabila sa serbisyong medikal na inalok sa mga nakatalagang health station ay first aid at emergency assistance tulad ng check-up, pag-check ng blood pressure at libreng gamot gaya ng maintenance para sa high blood, diabetes, pananakit ng ulo, painkiller at iba pa. May inihanda ring ambulansya ang DOH sakaling magkaroon ng emergency. Layo nitong mapanatili ang ligtas at malusog na halalan lalo pa sa kasalukuyang mainit na panahon na nararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Bunsod naman ang mga nagtataas ang presyo ng bilihin, bayarin at serbisyo, isa sa mga prioridad na isulong ay ang pagkakaroon ng abot-kayang presyo ng kuryente na siya ring umanong makakapag-stabilize ng food security sa bansa. Narito ang ulat. Mababang presyo ng kuryente ang isa sa mga nakikitang solusyon sa problema sa food security sa bansa. Ito ang naging pahayag ni former Agriculture Secretary at murang kuryente Congressional Candidate Attorney Arthur Yap nitong Sabado sa isang media forum sa Quezon City. We can solve that. If we can solve power and make it affordable, reliable and cheap, then you will also solve food security. Because right now, we are a country that consumes about 45 to 48,000 metric tons of rice a day. Dahil sa malaking bilang na ito, kanyang ipinaliwanag na 15% sa post-harvest ay nasasayang dahil hindi naiimbak ng maayos sa mga circulating dryers. Kaya if you really want this country to be secure in food, you can do so without planting a single new hectare for rice. Umpisahan mo yung hina-harvest na natin. Yung hina-harvest na natin, dahil doon po, 15% ang losses doon. Bukod pa rito, ang Pilipinas din ang ikalawang may pinakamataas na power rate sa buong Asya. Kaya't kanilang isinusulong ngayon ang pagpapababa ng kuryente para sa kapakanan ng mga consumer, gayon din ang mga negosyante. Kanya ring binigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa nation building dahil sa hindi naman anya nakatutulong ang mga bangayan sa politika sa pagsolusyon sa mga problema ng bansa. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, aberya sa halalan, talamak sa kabila ng mga paghahanda ng COMELEC. Power interruption naranasan sa unang ilang oras ng botohan sa ilang bahagi ng bansa. Ilang mga poll watchers sa Abra
nagmaniobra sa pag-shade ng balota ng mga senior citizen. Boto ng mga local absentee sinimulan ng bilangin sa Intramuros. DOH at LGU Health Department nagbigay ng emergency assistance, first aid sa mga voting center. At mga pasaway na lumabag sa liquor ban, higit 150 na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network, at mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.